Sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at ating buksan po ang ating Biblia sa James chapter 1 verse 22 to 25. James chapter 1 verse 22 to 25. Paki-flash po sa ating screen. Basahin po natin ito ng sagutan. 22 to 25, akin po ang English, sa inyo po ang Tagalog. Sabi po ni James or ni Santiago, James chapter 1 verse 22 to 25 yan. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo upang kami ay makapagbulay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa iyong tagapagsalita, na nawa, Panginoon, maipangaral sa amin ang nais mong iparating. At sa mga nakikinig, Panginoon, nawa ang iyong banal na espiritu ang isang pumilos sa kanila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng isip at puso na kung saan handa na tanggapin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Narin na po tayo makaupo. Tayo po ay nagpapatuloy po sa ating tema na I believe in the Word of God. No? Again, ang ating buong tema sa taong ito is, ano nga? I live what I believe. So, January is I live in the Word of God. So, kung ito po ang ating pinaniniwalaan, dapat ito po ay ating maisabuhay. So, ang topic po na ating mapakinggan sa umagang ito is about applying God's Word. Naalala po ba natin yung mga nakaraang mga topic? Yung unang topic natin is about seeking God's Word. No? Second Sunday, Pastor Ruel is, I think, devoting in God's Word. Kay Pastor Andy ay, ano po, Pastor? Ako na ang nakalimot. Akong gumawa nun, ha? Akong gumawa ng curriculum na, nakalimutan ko. I think, ano nga, Pastor? Pastor, nakalimot din, no? Pero, applying God's Word this morning. Mga kapatid, kayo, baka kayo nakalimot din, ano? Ano ang topic nga ni Pastor Andy nakaraan? Basta parang kapareho nito. I think is obeying God's Word. Yun, buti na lang nandito pa sa likod ng isip ko, no? Obeying God's Word. Rediscovering, I think, no? Yung discipline yan, ng responsibility, accountability, and reverence for God's Word. So, umaga pong ito, pag-uusapan natin na paano po ba i-apply ang salita ng Diyos sa ating buhay. Rediscovering the principles of applying God's Word. So, rediscovering because we already have discovered yung mga principles na ito at nakakalimutan natin. So, we have to rediscover. Ang text po natin binasa from James chapter 1 verse 22 to 25, pinapakita po rito yung ilang mga bagay na may kinalaman po sa ating mapag-uusapan sa umagang ito. Pero sa akin pagsisimula po, ang sabi po ni Mahatma Gandhi, kung siya po ay natin ay kilala, si Mahatma Gandhi po ay isang Islam, no? Muslim, at isa po sa
tinitingala ng mga Muslim. He's like a philosopher, no? At ang sabi niya, I love your Christ, but not you, Christians. Gusto ko ang inyong Kristo, pero hindi kayo mga Kristiyano. So masakit yun, no? Sa part nating mga Kristiyano, pero ang mga Christians kung sinasabi niya dyan is general, no? Kasama na doon yung Catholic, kasama na yung Baptist, yung born again, at lahat ng believers ng Kristo na tinuturo ng Biblia. Yun ang sinasabi niyang Christians dyan. Pero of course, alam natin na wala naman siya talagang personal na pakikisama sa mga tunay na mga Kristiyano. Pero merong dating ito merong pinupunto ang kanyang sinasabi. Gusto ko ang inyong Kristo dahil napakaganda naman ng presentation ng Biblia patungkol kay Kristo. Pero yung mga tao nagsasabi na follower ni Kristo, iba ang kanilang buhay sa sinasabi ni Kristo. Kaya sabi niya, gusto ko ang inyong Kristo pero hindi kayong mga Kristiyano. So, it is a failure to reflect the teaching and the life of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya merong ibang tao nakakita, may mga tagalabas nakakita, at para sa kanila, hindi tugma ang turo at buhay. Mga kapatid, kumusta ang ating testimony? Kumusta ang ating buhay? Nandito tayo sa church, tayo ay naglilingkod, pero kumusta? Ano ang mga nasasabi ng mga tao sa bahay nyo? Anong nasasabi ng mga tao sa paligid nyo? Meron po bang pagbabago? Nakikita po ba yung Biblia na ating inaaral, yung Kristo na ating sinusunod? Nakikita po ba yung paglago natin bilang isang individual na kumikilala sa Panginoong Kristo? Nakikita po ba, no, kumbaga yung kahalagahan at yung impact ng pagpunta natin sa church every Sunday? We're just becoming religious pero hindi makadiyos. Yun po ang malaking problema. So, sa epistle po ni James, in-address po niya rito yung mga early Christian community na kung saan nakakala po sa iba't ibang mga bansa. So, ang aklat ng James, no, sinulat ito para sa mga mananampalataya na kumalat sa iba't ibang lugar. At it seems like ng letter na ito ay in-expect na papaikutin sa lahat ng mga churches. At binibigyan ng din dito, ini-emphasize yung importance of genuine faith expressed through action. Kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, kailangan makita ito sa ating mga gawa. So ito po yung problema na hina-highlight. Na ano po, that some believers hear God's word but fail to act on it. Bakit po ba tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi lamang po ito basta natin mabasa at inutos ng Diyos. Pinapabasa ito ng Diyos sa atin para makita natin kung paano dapat tayo mamuhay bilang mga tao na may pagsunod sa Diyos at bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. So, they deceive themselves by thinking na ang pagkakaroon ng kaalaman ay enough na. Dahil nabasa mo na ang Old to New Testament, para may spiritual pride ka na pag nag-uusap, alam ko na yan. Nabasa ko na yan, Bible back to back. Huwag ako. Diba? Parang may sense of pride ka na nabasa ko na buong Bible. Diba? Talaga naman, no? Back to back. 3 times ko na nabasa. Ikaw, tapos mo na. Yan, no? So, mga kapatid, pinapakita rito na hindi po enough. Kailangan po ito ay maipamuhay at makita bilang ebidensya ng transformation sa ating mga buhay. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, dapat makita ang Biblia po sa ating mga buhay. So, ginamit ni James yung metaphor po rito na binasa natin kanina in James chapter 1, verse 23 to 24, yung pagtingin sa salamin. Nagbasa ka ng Biblia, tumingin, parang it's like katulad na pagtingin sa salamin, nakita mo may muta ka. Hindi mo sinasabi, ang ganda ng muta ko, no? Hindi mo sinasabi, ayos lang yan.
Nakita mo, may muta ka, tatanggalin mo. Nakita mo, may dumi ka sa mukha, tatanggalin mo. Sabi ni James, ang sino man na hindi gumagawa ng salita ng Diyos, katulad ng tao na tumingin sa salamin, nakita niyang may dumi, hinayaan niya lang, hindi niya nilinis. So, the Word of God, kapag binasa natin, sinasabi sa atin yung ating mga pagkakamali, yung mga bagay na kailangan natin ayusin at baguhin, at kailangan po, in-expect ng Diyos sa atin na ito ay ating babaguhin. Although, alam natin mga kapatid, ang perfection hindi mangyayari rito sa lupa, pero tandaan natin na ang isang tunay na mananampalataya ay nagsusumikap na maging katulad ng kanyang Panginoon. Kasi kung naging tapat lang ang mga mananampalataya po sa paglakad sa Panginoon, baka hindi ito masabi ni Mahatma Gandhi. Pero yun po ang naging problema. Nakikita, even po sa panahon natin, nakikita ng mundo, ano ba pag sinabing Kristiyano? Baka po kasi marami rin silang nakikita ang hindi maganda. So mga kapatid, ang passage na ito nagre-remind sa atin that true faith requires application. Ang tunay na pananampalataya nagre-require ng pagsasagawa ng ating mga nalalaman patungkol sa kanyang salita. Hindi lamang intellectual assent, hindi lamang kaalaman. Maganda po na natututo tayo, maganda po na marami tayong nalalaman, Bible verses, na-explain natin ang Biblia, pero pinakamahalaga po na ang Biblia ay atin maisabuhay. Ito po ang goal ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, sina-challenge po tayo na katotohanan ito na dinil ni James doon sa mga mananampalataya sa panahon niya. And still, ang challenge na ito nananatili even sa panahon natin. Pareho lang naman. Sila noon, mga mananampalataya, may problema sa pagsunod sa kautusan at pag-apply sa salita ng Diyos. The same problem with us today. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang problema. So, mga kapatid, dito sa ating church, no, mahalaga po na magkaroon din tayo ng tamang kaisipan na hindi naman anghel ang mga tao dito, no? Magkaroon tayo ng kaisipan na hindi naman perpekto ang mga tao rito. Kailangan natin makita na dito sa church may mga matatagal ng mananampalataya, may mga bago ring mananampalataya. Merong mga kahit matagal na, medyo mabagal yung transformation, meron din namang mga bago na minsan mas mabilis yung kanilang paglago. Ang point mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa tapos sa ating mga buhay. Doon tayo tumingin. Dahil lahat naman tayo may mga flaws sa buhay. So, many believers are knowledgeable about Scripture but struggle to integrate its teachings into daily life. Marami ang may mga alam sa Biblia, marami memorize ng mga talata at katuruan sa Biblia. Pero ang pag-apply sa araw-araw na pamumuhay, marami sa atin ang nag-struggle dyan. And I believe, lahat naman tayo. Even si Pastor, hindi naman perfect. No? Sabi ko nga, ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Pero ang tunay na mananampalataya, again, mahalagang alalahanin yung salitang nagsusumikap. Tayo po ba'y nagsusumikap maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Mahalaga po ito para po yung gap ng tao na kung saan hindi sumusunod sa salita ng Diyos at bilang mananampalataya, ma-integrate natin, maipakita natin na mayroong pagbabago sa ating karakter, sa ating mga desisyon at relasyon sa bawat isa. Mahirap kasi yun, masakit yung pag sinabing lagi yung pumupunta ng church pero parang wala namang pinagbago. Kaya sabi nila, punta ka pa ng punta ng church, di ka naman nagbabago, huwag ka na pumunta. Pero but I say, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin, punta ka ng punta ng church, hindi ka nagbabago, hindi lalo ka pumunta para magbago ka. No? Mas okay yun. Kasi discourage natin ang tao, hindi ka naman nagbabago, encourage mo na lang. Hindi ka nagbabago, baka 3 taon pa. No? Baka 5 taon pa bago ka magbago. Encourage na lang natin. No? Huwag na natin i-discourage. So, mga kapatid,
Ang pag-apply po ng salita ng Diyos ay essential po for authentic Christian living. Authentic. Sino sa atin mahilig bumili ng damit na, ang tawag nito? Divisoria lang, no? Hindi branded, no? Siyempre, minsan matatawa ka, no, ng sapatos. Jordan. Pero yung tatak, sa halip mo si Jordan ay nakadunk, no? Nakaganon yung kamay. Malalaman mo kasi iba yung tatak, eh. Yung tatak, Adidas. Yung unang tingin mo, original. Pero pag tinitigan mo, Adibas. Adibas pala yun. No? Oo, totoo. Naiiba minsan yung spelling. So, mga kapatid, dapat tayo ay maging authentic. Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto niyo bang tawagin plastic? Hindi, no? But the reality is, we are all plastic. Dahil wala naman talagang genuine sa pag sinabi natin pinaka-totoo. Ang totoong tayo ay maraming kasawayan at marami pang kailangang ayusin. Pero ito ang goal natin, to be an authentic Christian. Yan. So, sa umaga pong ito, titingnan po natin bakit po mahalaga na i-apply natin ang salita ng Diyos. Number 1, obeying God's Word produces transformation. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng pagbabagong buhay. Ito po masakit. Speaking of bagong buhay, kapag tayo po ay matagal ng mananampalataya at walang pagbabago, and nakikita po ng ibang tao, every Sunday, nagsisimba naman yan, pero pagdating sa bahay, ba't di maintindihan? Yung mga relasyon, hindi ayos. Yung mga pakikitungo sa bawat isa, hindi ayos. Nakakalungkot po ito. So, ang salita ng Diyos, si James, ay tinatawag tayo na maging tagapaggawa ng kanyang salita. There's the call to be a doer. Hindi lamang hearer, hindi lamang nakikinig, kundi ginagawa ang salita ng Panginoon. We are challenging everyone na maglingkod sa Panginoon, magtapat sa Panginoon, gumawa ng mga bagay patungkol sa Panginoon, para sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga po, mga kapatid, tandaan natin, ay ang ating personal na pagsunod sa Diyos. Yun ang pinaka-basic na hinahanap ng Diyos sa atin. So we are called to be a doer. James chapter 1 verse 22, sina-challenge tayo na maging doer ng salita ng Diyos. Tagapagawa, hindi lamang tagapakinig. Sapagkat ang totoong transformation, mga kapatid, ay active. No? Active obedience. Hindi passive obedience. Pag sinabi passive, bahala na kung anong utos ni Lord. Sabi ba ito ng Biblia? Siguro. No? Parang ganun lang. Pero pag active, inaalam mo on your part na talagang ito ba ay kalooban ni Lord? Mukhang ito ang aking gagawin. Sabi ni James in chapter 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Deceiving your own selves. Ano ibig sabihin ni James po rito? Ang pag-alam sa katotohanan at pag-alam sa tama pero hindi natin ginagawa ay paglinlang sa ating sarili. Paglinlang sa ating mga sarili. And that's why even sa classroom, galit na galit ang mga teacher sa cheating. Bakit? Dinadaya mo sarili mo eh. Binigyan kayo ng pagsubok para malaman kung ano na ang nalaman mo, ano na ang na-accumulate mong knowledge sa iyong pag-aaral, pero nag-cheat ka, nangungopya ka. And lumabas na pinakamataas ka pa. Ayan. So, hindi po maganda. Cheating is not good because we deceive ourselves sa pag-cheat. No? Even in relationship, cheating is not good because we appear to be faithful sa someone na akala ng partner natin tayo ay tapat pero hindi pala. Ayaw ni James ng ganon. We have to be doer, not hearer only. And then sabi po again ni James, in James chapter 2 verse 26,
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kung paano po ang katawang ito, kung walang espiritu ay patay, ganun din ang pananampalataya. Kung walang gawa, ito po ay patay. So, nagkaroon po ng issue po rito. Parang nagkakasalungat yata ang turo ni Paul at saka ni James. Ang sabi ni Paul, a man can be saved apart from the law. Ang isang tao ay maaaring maligtas kahit hindi sa pamamagitan ng batas. At gusto ipakita ni Paul sa atin na maganda po ang kautusan, pero sa pagsusumikap nating masunod, ang ating kalikasang tao ay makasalanan. So the more natin sinusunod ang kautusan, hindi naman natin kayang sundin, the more tayo nagkakasala. So hindi ito maaaring maging pamantayan ng kaligtasan. Dahil ang kautusan na pinagsisikapan nating masunod ay mas lalo tayong pinapahamak. Gusto ipakita ni Paul sa atin na pag sinunod mo ang kanyang kautusan at hindi mo kaya, kay Kristo ka pumunta. Bakit? The more mo sinusunod ang batas, nagkakasala ka. Ang ginawa ni Kristo, ang kasalanan mo, ipinako niya. Upang sa iyong mga pagkakamali sa buhay, ang lahat na maaari mo pang magawa pang pagkakamali at nagawa mo ng pagkakamali, lahat na yun bayad na. Ano ang ating gagawin? Magpatuloy kay Kristo. Pero mga kapatid, mahalaga po na bagamat tayo ay hindi naligtas sa gawa, kailangan makita ang gawa. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Para saan pa po na tinawag tayo ng Diyos na maging Kristiyano, maging ilaw, maging asin sa mundong ito, pero hindi tayo gagawa. Ano ba ang layunin nito? Si Jesus ang nagsabi, para maluwalhati ang Ama. Kayo'y magliwanag upang makita ng mga tao ang inyong mabuting gawa at maluwalhati ang Ama. So, apart from work, kapag hindi natin ginawa at sinabi natin na tayo may pananampalataya, we fail to reflect God in our life. And for that reason, hindi ito pagpapakita ng isang tunay na pananampalataya. Kaya, pag ikaw ay Kristiyano, imposible na hindi ka mabago. Maaring mabagal, maaring hindi agad-agaran, pero eventually, magbabago ka, maayos ang iyong buhay. Being a doer means aligning our actions with God's commands. Na-align. Hindi man natin ito perfectly na susunod ang salita ng Diyos, pero ang buhay natin nag-a-align sa Kanyang salita. So mga kapatid, kung titingnan natin ang Matthew 7, verse 24 to 27, binanggit po ng Panginoong Hesus dito, na ang pag-apply sa salita ng Diyos ay parang katulad ng isang wise man. Mamaya po babanggitin natin. Pero ito po ilang mahalagang tanong sa atin sa umagang ito. Are we showing love and forgiveness as God commands? Kasi kung yun ang command niya, dapat yun ang ating buhay. Sabi nga ng ating tema sa buong taong ito, I live what I believe. Anong pinaniniwalaan mo? Dapat na isa sa buhay mo. Are we living with integrity, generosity, and humility? Lahat lang ito, utos ng kautosan. Hindi natin ito masusunod perfectly, pero dapat ito po ay nakikita sa ating mga buhay. So, ano ang take-away natin dito sa sinasabi ni James? Pinapakita ni James sa atin that the Word of God is meant to transform us, not just to inform us. Hindi lang i-feed ang ating mga isip, kundi baguhin tayo. Maraming mga Kristiyano na puno ng kaalaman ng kanilang ulo, lumaki lang ng lumaki ang ulo, pero lumiit ang puso. Kailangan po, balance po ito. The more tayo natututo, the more din lumalaki ang ating puso, the more lumalaki ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao.
So to honor God fully, we must not only hear His word, but also live it out sa ating araw-araw na pamumuhay. So mga kapatid, again, we are called to be a doer. Bakit po? Because the doer is wise. There's a call for us to be a doer because the doer is wise. Paano mo malalaman ng isang tao, alam niya talaga ang kanyang sinasabi. Alam niya talaga yung kanyang pinaniniwalaan. Dahil nagagawa niya. Mga kapatid, gusto niyo po turuan ko kayo lumangoy? Pero ngayon ko kayo tuturuan, hindi na natin kailangan pumunta ng swimming pool. Tuturuan ko kayo. Pagka, ang langoy simple lang. Talon lang kayo ng swimming pool. Pagkatalon nyo, yung kamay nyo, iganon nyo lang. Ikot nyo lang. Yung paa nyo, iganon nyo din. Bakit? Di ba, lumulubog kayo dahil mabigat yung katawan? Kaya po binibilog yan. Binibilog, no? Para tumaas ka ng tumaas. Okay? Pagka napagod ka na, mag-float ka, humiga ka ng ganon, na flat talaga. Labas yung muka para makasurvive ka. Yan. O ngayon, marunong ka na lumangoy. Subukan nyo. Lunod ka. Kasi hindi po ganun kadali. Kailangan i-practice, i-work out. At hanggang ngayon, nalulunod pa rin ako. No? Float lang na master ko, at least buhay ako pag sakali. No? Pero mga kapatid, practicing the Word of God, sabi nga, makes us mature. Practicing the Word of God, ito po ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na kung saan mas maisagawa, ma-reflect ang kanyang salita. Madali lang po kasi sabihin, no? Madali lang ipangaral. Pero ang pinakagawin, i-practice sa buhay, yun ang mahirap. Yun ang dapat nating gawin. Kaya sabi po rito, sa parable, no, na binanggit in Matthew 7:24-27, paki-flash nga po nito, Matthew 7:24-27. Sa Tagalog po. Yan. Kaya't ang bawat, yan, nauna na. Matthew 7 verse 24. Yan, 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, no? Nagbigay ang Panginoon ng parable, at after ng parable, sabi niya, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Next. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Gusto ko kayong bigyan ng I think sa pinakamas malinaw na halimbawa sa ating mga Pilipino, turo ng ating magulang. Hindi ba nung bata tayo, laging sinasabi sa atin na magulang natin, mag-aaral kang mabuti. Bakit? Pagka hindi ka nag-aral, paglaki mo, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Pag hindi ka umayos, darating ang araw, mahihirapan ka sa buhay mo. Noon yan sinasabi. No? Nung panahon na yon, kailangan inisip mo na yon. Kasi bakit magre-reflect yan taon-taon hanggang nadadagdagan ng edad mo. Unti-unti mong makikita, mukhang papunta ka na doon sa sinabi ng papa mo, ng mama mo. Sabi niya ng bata ka, pag hindi mo inayos ang buhay mo, wala kang pupuntahan. Ngayon, 10 years after niya nung sinabi niya rin, nakita mo wala kang trabaho. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang sino mang dumidinig sa utos na ito ay katulad ng isang matalinong tao. Pagdating ng ulan, lumagapa. Siya po ay hindi maanod sapagkat siya ay nakapatong sa bato.
Ibig sabihin, ginawa niyang pundasyon ang turo ng kanyang tatay. Ginawa niyang pundasyon ang turo ng kanyang nanay na mag-aaral siya ng mabuti, ayusin niya ang buhay niya dahil pagdating ng panahon na siya na lang mag-isa taharap sa buhay, makakaya niya. Mga kapatid, darating, kumbaga, ang tag-ulan. Darating ang tag-init. Darating ang panahon na wala na ang taong tumutulong sa iyo. Darating ang panahon na talagang ikaw lang ang harap ng buhay. Kapag ka hindi mo inayos ang buhay mo, mga kapatid, ay talagang sinasabi ng Panginoon, hindi ka matalino. You are fool, mangmang. So mga kapatid, this wise man built his house on the rock, on a principle, on a person, kumbaga, who is the Lord Jesus Christ, at ang kanyang turo ay kanyang pinakaingatan. So, tinatawag tayo na gumawa because the doer is wise. And pangatlo po, the wise is transformed. The wise is transformed. Again, yung main point natin? Obeying God's word produces transformation. We are called, to be a doer because the doer is wise and the wise is transformed. Sabi po rito, in Romans chapter 1 verse 2, sabi ni Apostle Paul, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayo makitulad sa mundong ito, kundi kayo ay magbago, mag-transform by the renewing of your mind. Pagbabago ng isip, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Some, sinisiperate pa ito ni kalooban ng Diyos. Some ay good, some acceptable, some ay perfect. But actually, God's will is good, acceptable, and perfect. So mga kapatid, tinatawag tayo to be a doer dahil kapag sinimulan mo na ang gawin at i-apply ang salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pagbabago. Minsan hindi mo pa alam, pero pag lagi mong ginagawa, ito ay yung natututunan. So the idea, sabi ni Apostle Paul, be not conformed to this world. Kung ang mundong ito lumalakad sa isang idea na kung saan hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, huwag ka doon. In verse 1, kung babalikan natin, sabi ng Panginoon, ialay nyo inyong buhay bilang buhay na alay. In the Old Testament, ang alay pinapatay. Di po ba? Yung tupa, pinapatay. Dahil si Kristo ay namatay na para sa ating lahat, He is now the ultimate sacrifice. Hindi na natin kailangan mag-alay taon-taon ng tupa. Kung ilalagay natin yun sa konteksto ng mga Pilipino, dahil wala naman tayong sheep, di ba? Maring kambing. No? Sa Israel kasi, pagka mahirap, pinagbibigyan ni Lord, ano na lang, kalapati ang ialay mo. Ano kaya, pag Pilipino, kalabaw, no? Kambing, baka pati pusa, ialay natin. Pero salamat sa Panginoon. Because it's the ultimate sacrifice. At hindi na natin kailangan gawin yung practice na yon. Ano na lamang ang ating gagawin? Kung noon, ang alay ay pinapatay, ngayon, ikaw na ang alay. Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. Bilang buhay na alay. Ibig sabihin, pamuhay mo ang iyong buhay para sa Diyos. Pangalawa po, applying God's Word guides our daily decision. Ang pag-apply po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay ay nag-guide sa ating araw-araw na mga desisyon. Anong klaseng desisyon ba yon? Una po, right decision in uncertain situation. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na gumawa ng desisyon sa isang sitwasyon na walang kasiguruhan. No? Para baka kailangan mong gumawa ng importanteng desisyon pero parang puzzled ka. Hindi mo alam kung paano ba, saan magsisimula. Ang sabi ng Psalm 119 verse 5, oh, that my ways were directed to keep thy statutes.
Sinasabi po ng verse na ito, yung deep desire ng psalmist na ma-align ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Dahil merong challenge sa kanya. Dahil gusto man niyang sundin ang salita ng Diyos, perfectly, hindi niya magawa. Gusto niyang sundin ang salita ng Diyos consistently, pero human nature, makasalanan, hindi niya nagagawa. Kaya ito ay pag-express ng desire. Oh, that my ways were directed to keep thy statute. Sana ganun na lang kadali na masunod ko ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, yun ang sabi natin. Ang pagiging Kristiyano ay hindi perfection. At ang pagiging imperfect natin, yun ang nakita ni Mahatma Gandhi. Dahil akala niya, siguro, nag-expect siya na dapat perfect tayo. On the other hand, hindi man tayo perfect, baka ina-abuse naman natin. Dahil hindi tayo perfect, okay lang na kahit ano ang ating gawin. Pero ang psalmist, sabi niya rito, sana ang aking buhay directly naka-align sa salita mo. Sana po magkaroon tayo ng ganitong puso, katulad ng psalmist, na meron siyang malaking pagnanais, pagsusumikap na masunod ang salita ng Diyos. So, paano po ba natin gagawin ito? No? Para tayo makagawa ng desisyon right decision in uncertain situation. Hindi ko po nilagay dyan, pero isang bagay po na pwede natin gawin is to surrender to God's direction. Surrender to God's direction. Paano po yun? Basahin mo ang salita ng Diyos, alamin mo ang prinsipyo ng paggawa ng desisyon sa buhay. Simple lang po ang prinsipyo. Of course, hindi laging sa lahat ng bagay, ito na po ang pinakasagot, pero pwede mo maging gabay. Lahat ng bagay na gagawin mo na magpapalayo sa iyo sa Diyos, yun ay hindi kalooban ng Diyos. Ang isang bagay na nakikita mo na mas magpapalapit sa iyo sa Diyos, yun ay kalooban ng Diyos. So, surrender to God's direction. Pangalawa, pursue His Word. Pursue. Habulin, no? Habulin. Maghanap ka, pagsikapan mo na maunawaan ang kanyang salita by meditating on the Scriptures. Yun yung topic ni Pastor Ruel. Devote yourself to the Word of God para makita mo ano ba ang kalooban talaga ni Lord sa iyong buhay. Yung pangatlo, rely on His grace. You have to accept na maaari kang magkamali. Pero habang ikaw ay nagsusumikap, sumunod sa kalooban ng Diyos, pag ikaw man ay nabigo, ikaw ay tutuwid ng Diyos at muli kanyang ibabalik sa kanyang kalooban. Okay? So mahalaga po yung pag-apply ng salita ng Diyos sapagkat ito ay nag-guide sa ating mga desisyon. And this decision is right decision in uncertain situation. Pangalawa po, right decision in difficult situation. Kapag ka parang wala kang clue, pumunta ka sa salita ng Diyos. Kapag ka nandun ka na sa mahirap na sitwasyon at di mo alam paano makalabas sa ganung mahirap na sitwasyon, importante rin po ang salita ng Diyos. Halimbawa po, in Daniel chapter 1 verse 8. Ano po ang konteksto nito? Yung mga Israelite people, yung mga people of Judah, sila po ay in-invade ng Babylon. Nung sila po ay sinakop, lahat po ng mga skilled at matatalino na mga Jewish people dinala sa Babylon. At pagdating po doon, tinrain sila with a brainwashing system, nakalimutan yung identity nila bilang Hudyo at papalitan ng style of worship nila, talagang buburahin sila sa pagiging Hudyo nila. So ngayon, pinili lahat ng mga magagaling at ito po ang pinapakain sa kanila. Kung anong pagkain ng hari, ganun din ang kanilang magiging pagkain. But Daniel knew na ang mga pagkain ito, unang-una, pagkain ng hari at ino-offer sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pangalawa po, alam nila na hindi talaga ito healthy sa katawan.
At dahil ito ay mga pagan, isa po sa, alam niyo naman mga Hudyo, hindi kumakain ng baboy, no? Tayong mga hintil, hindi na sakop po dyan. Okay? Hindi na tayo sakop dyan. Pero ang mga Hudyo, strictly, bawal sila kumain nito. Bakit po? Kahit sa pagkain, kailangan ma-identify sila na iba sila sa ibang mga bansa. Pag sinabing Hudyo, ang naiisip natin, tupa. Tama? Sheep. Sa atin, okay lang, baboy. Sa iba, pwede pork. Pero pag sinabing Jew, hindi pwede ma-associate sa kanila yung pig, kundi lamb or sheep. So, nung inoffer sa kanilang pagkain, but the main purpose in his heart, that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Nakita namin na yung pinapakain nyo sa amin, hindi ito ikabubuti namin. Araw-araw ba naman baboy? No? Araw-araw baboy, atakin ka sa puso. So, ang Diyos, alam nyo, may concern din sa ating katawan. Binigay ng Diyos sa atin ang lahat ng pagkain, pero ang Diyos may malasakit sa atin na dahil pwede mong kainin, kain ka na lang ng kain ng kahit anong pwede mong kainin. At kahit sinabi na ng doktor, bawal ka dinuguan, ha? Yes, Dok. Pag hindi mo nakita, pwede. Na? Bawal ka ng pork. Pwede naman po ilagay sa pansit, konti lang. Huwag direktang baboy. Pero, lagi tayo may paraan eh. Tayong mga tao, lagi tayo may paraan para magawa lang natin yung gusto nating gawin. So mga kapatid, Daniel purpose in his heart. He purposed it, talagang kailangan mong gawa ng desisyon. Bawal sa'yo, hindi nakabubuti sa'yo, pero gustong-gusto mo, mga kapatid, desisyonan mo. Magdesisyon ka. So, pinapakita po rito sa verse na ito that Daniel demonstrates how to make the right decision in a difficult situation. At in-honor naman ito ng Diyos. Kasi bakit po anong nangyari? In chapter 1, verse 15 to 17, ito po ang nangyari. And at the end of 10 days, their countenances, yung kanilang mga mukha, appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Mas maganda yung kanilang naging itsura. Naggulay lang sila eh. No? Thus Mildar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. It's a kind of parang repolyo. No? As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Ang sabi ng mga nutritionist, kung anong kinakain mo, yun na ikaw. Kaya sabi rin nila, pagka-baby daw, importante rin na maganda ang gatas. No? Pagka, anong lagi nun? Di ba sa probinsya, pag hirap ng buhay, mahirap bumili ng gatas din, siyempre mahal. Yung iba dumidiskarte, yung tubig, yung kanin, pastor, yan, yung taas niyan. Kaya pala, sabi nila, nung panahon ng 90s, bakit maraming malnourished sa Pilipinas? At maraming hirap makaunawa. Alam nyo, sinasabi na ang Pilipinas, bagamat tayo ay nasa top 3 na pinakamagaling mag-English, tayo ay hirap sa tinatawag na comprehension. Bagsak ang Pinas sa comprehension. Magaling magbasa ng English, nagsasalita ng English. Ano ibig sabihin nun? Hindi nakakaintindi? Hindi naman siguro, ano? Pero ibig sabihin, mas marami sa ating mga Pilipino yung hirap sa tinatawag na konsepto. Kaya sabi nila, pagka ang sanggol daw pinainom mo lagi ng at hindi ng gatas, pag lumaki yan, ang isip din. No? Masyadong brutal, no? Pero mga kapatid,
parang pinapakita yung ganito. Mas pinili nila kainin yung gulay, hindi naman dahil ito sa pagkain, Pero, the Lord favored them, in a sense, nandoon yung kanilang obedience. Unang-una, nais ng Diyos na sila ay lumakad sa kalooban niya. Pinili nila. Pangalawa, yung effect ng pagkain din talaga. Biruin mo, 10 days baboy, 10 days gulay. Sanang mas mas maganda. Kaya nung pinresent sila sa hari, siguro yung iba talagang lalaki ng taghihawat, baboy ng baboy, Sa kanila, sabi rito, their countenances appeared fairer and fatter in flesh. Mas magaganda ang kanilang itsura. Maganda ang kanilang itsura. So, ano ibig po sabihin nito? Nagkaroon ng magandang resulta ang layunin ni Daniel to obey God purposely in his heart. Iba ang nais ng mundo Iba ang nais ng hari, pero hindi yon alam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit sa simpleng pagkain, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. At ang resulta, maganda po sa kanilang pangangatawan. Sabi po ng Proverbs 3 verse 5 to 6, pinaalalahanan tayo to trust in the Lord with all our hearts and not with our own understanding. Pangatlo po, bakit kailangan natin i-apply ang salita ng Diyos? Sabi natin kanina, balikan natin yung point number 1. Obedience or obeying God's word produces transformation. Nagbubunga ng panibagong buhay. Applying God's word sa pangalawa, guides our daily decisions. Ngayon, pag in-apply na natin, sa pangatlo, consistent application of God's word brings blessings. Isa sa ayaw ng mga Baptist, Ayaw ba ng Baptist talaga to? I don't know. Pero sabi nila kasi, ang mga ibang churches na Christian, Pentecost, pag nagpipreach, laging blessing, Pag nagtiwala ka sa Panginoon, ipikit mo yung mata. Magkaroon ka ng tunay na pananampalataya, pag gising mo, may motor ka na. Mga ganun, mga preaching nila. Di ba? Kung tunay ang ating pananampalataya, bibigyan ka ng Diyos ng bahay at lupa. Bilarde, di ba? Baliktarin nyo ang inyong mga payong at itaas nyo. Mga ganun, di ba? Tayo, pagod na pagod tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaka-construct. Sa kanila, yung preaching nila, itaas nyo ang inyong payong. Nakahakot ng tao, milyon. Pero yun yan. Kasi bakit? Gusto ng tao yung blessing. Sa ating Baptist kasi, puro daw paghihirap Pag na-preach daw tayo, laging paghihirap. Totoo. Subukan nyo pumunta sa ibang church. Pagagali ng kalooban nyo. Pagdating dito sa Baptist, papaluin kayo, Parang gano'n, ang dating. Pero mga kapatid, tingnan nyo. Pagdating sa totoong buhay, ano ba ang totoong nararanasan nyo? Hirap, Because we condition the heart and the mind in the reality of life. Ang totoong buhay, hindi laging masaya. Ang totoong buhay, hindi laging pagpapala. Pero mga kapatid, sa umagang ito, mag-preach tayo about blessing. Ngayon lang. Bakit? Kasi totoo naman tinuturo ng Bible yan. Pero alasin natin ang ating isip na lagi na lang pagpapala. Hindi maganda ng buhay spiritual mo laging guided by blessing. Bakit? Pagka nagka-problema, iwan mo ang Panginoon. Akala ko ba, yung church na yan, tutunay ang Diyos nila at nagpapala. Ba't ganito nangyayari sa buhay ko? May problema sa pananaw mo. So mga kapatid, consistent application of God's word brings blessings. Ano po ang mangyayari? Sabi po sa James chapter 1 verse 25, sabi ni James, but whoso looketh into the perfect law of liberty, ang sino man tumitingin sa sinasabi niyang perfect law of liberty, ito yung sabi niya kanina, salita ng Diyos na parang tumitingin sa salamin.
Kung tinignan mo ang salamin, ang salita ng Diyos, and continue it therein, okay? Nagpatuloy ka. He being not a forgetful hearer, narinig niya, hindi niya kinalimutan, but a doer of the work, sabi ni James, this man shall be blessed in his deed. So, ano ibig sabihin? Kapag lagi natin ina-apply ang salita ng Diyos, magbubunga ng pagpapala, at sabi ni James, your work will succeed. Ano man ang gagawin mo, magsasucceed. Tinuturo ba ng Bible yun? Yes. Joshua 1:8, tama? Topic yun ni Pastor Wen. Inutos sa mga Jewish people at sa atin, huwag nawa maalis sa inyo ang salita ng Diyos. Ano ang resulta kapag lagi ka nagdi-devote? Magiging successful ang iyong pamumuhay. Well, hindi naman tumutukoy lagi sa material, pero yung isang buhay na matagumpay, yun ang pinangako ng Diyos. Abundant life, sabi ni Jesus Christ. Merong satisfaction. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, binibless ni Lord. Yun ang maganda po na makita ninyo. Hindi ka mayaman, hindi ka yung talagang katulad ng iba na parang humihiga sa kama ng pera, pero nakikita mo na lahat ng ginagawa mo pinagpapala ni Lord. Mas maganda po makita yun. So, ang sino man na nag-a-apply ng salita ng Diyos, his work will succeed. Pangalawa po, his trial will be resolved. Hindi lagi pinapangako ng Diyos sa atin na pag may problema tayo, lagi tayong magiging matagumpay, minsan nadadapa, because it's a test of God. Pero, mga kapatid, may pangako ang Diyos na kung tayo po ay sumusunod sa kanyang salita, the trial or any trials in life will be resolved. Katulad po ng buhay ni Joseph. In Genesis chapter 39, verse 2 to 6, 41, verse 39 to 41. Sino po si Joseph? Si Joseph po ay anak ni Jacob, no? Joseph, kapatid niya si Benjamin, at itong si Joseph po ay ayaw sa kanya ng mga kapatid niya, nilaglag siya sa balon, no? Masakit na betrayal yun. Kapatid mo, ilaglag ka sa balon, tapos buti na lang medyo may konsensya pa yung panganay, no? Huwag niyong papatayin yan, kapatid pa rin natin yan, no? Kasi saktan nyo yan, patayin nyo yan, ibenta na lang natin at least buhay, di ba? O binenta sa Midianites. Yung Midianites, dinala sa Egypt, binenta sa doon sa Egypt. Pagdating doon sa Egypt, yung hari nagkaroon ng panaginip at gusto niya maintindihan yung kanyang panaginip. Ang marunong noon na mag-interpret si Joseph. Nung na-interpret niya ang panaginip ng hari, pinromote siya ngayon. From the pit to the palace. Nandun sa kulungan, inalis sa doon, ginawa siyang gobernador. So mga kapatid, nakita natin na kahit mahirap ang buhay kapag ikaw ay nag-uubay sa salita ng Diyos, asahan mo hindi ka pababayaan ng Diyos. Asahan mo pag may problema, hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw ay magtagumpay. Pangatlo po, hindi lamang our work will succeed, trial will be resolved. Pangatlo, our desire will be satisfied. Ang ating mga hangarin sa buhay ay masasatisfy. Sino sa atin satisfied sa buhay? Amen. Yun, no? Ano pa po ba yung hinihintay niyo? Hindi pa kayo satisfied? Pero, mga kapatid, the reality is, yung satisfaction wala rin to sa buhay na to eh. Ang satisfaction wala sa mundong ito. Habang tayo ay buhay, lagi tayong maghahangad na kung ano pa man na pwede nating mahangad sa buhay. Pero ang tao po na siya ay babad sa salita ng Panginoon, siya po ay isa-satisfy ng Panginoon. Psalm 1 verse 1 to 3, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord,
ang kanyang delight, ang kanyang desire, ang lahat ng kanya na meron siya sa buhay na ito ay para sa salita ng Diyos. And in His law that he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ang isang tao na talagang babad sa salita ng Diyos ay inilarawan na katulad ng isang halaman na sa tabi ng river o ilog. Anong pagkakaiba ng isang halaman na malayo sa tubig at yung halaman na malapit sa tubig? Of course, pareho silang nakapatong sa lupa, pareho silang mabubuhay. Doon sa malayo sa ilog, maaari may tubig doon, mabubuhay pa rin siya. Pero pagdating ng tag-init, yung halaman na malayo sa ilog, mauubusan ng tubig. Pero yung halaman na katabi doon sa ilog, hindi mauubusan ng tubig. May tubig siyang masisipsip. Ganun po ang mananampalataya. Kapag ang mananampalataya ay babad sa salita ng Diyos, katulad siya ng halaman na kapag dating ng tag-init, kapag dating ng bagyo, lagi siyang may source ng tubig na may inom na magpapalakas sa kanya, na magpapatuloy sa kanya. At sabi po rito, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. So, ito pong Psalm 1 to 3 describes the blessedness of the person who delights in God's law and meditates on it day and night. So, mga kapatid, ang isang taong babad sa salita ng Diyos ay katulad ng halaman na siya ay ang kanyang dahon ay nagiging berde. Di ba may mga halaman na nakita natin tuyo minsan ng dahon? Pero ito, tao na kung saan babad sa salita ng Diyos ay meron siyang dahon na berde. Ibig sabihin, physically healthy. Pero ang problema natin, mga kapatid, marami tayong dahon, walang bunga. Kailangan may dahon, may bunga din. No? Sabi ni Jesus Christ, sa inyong bunga, kayo ay nakikilala. So mga kapatid, sa ating reflection sa umagang ito, bilang mananampalataya, tayo ay tinatawag hindi lamang na alamin ang salita ng Diyos, kundi ipamuhay din ito. At si James po, binibigyan ng emphasis na ang pakikinig ng salita ng Diyos without action leads to self-deception. Paglinlang sa ating sarili ang malaman ang tama, pero hindi natin ginagawa. Ang tunay na disipulo ni Kristo ay merong tinatawag na pagbabago sa kanyang buhay na apply ang salita ng Diyos at inahayaan na ang salita ng Diyos mag-transform ng kanyang karakter, ng kanyang desisyon at ng kanyang relationship sa ibang mga tao. So ang tanong, do you apply God's Word in your life? Ina-apply ba natin ang salita ng Diyos? Does Christ can be seen in you? Sabi ni Mahatma Gandhi, gusto ko si Kristo nyo, pero hindi kayo mga Kristiyano. Bakit? Hindi ko nakita si Kristo. So, does Christ can be seen in you? Nakikita ba si Kristo? Sa ating application po, mga kapatid, sa pag-apply po ng salita ng Diyos, effectively sa ating mga buhay, we can use these practical hermeneutical principles. I think last year, pinresent ko rito sa inyo the third level of interpretation. Di ba? So, hopefully, naalala natin yon, dadagdagan natin yon. Paano po ba i-apply ang salita ng Diyos? When we read the Bible, practically, kailangan natin una, yung observation. What does the text say? Ano, nagbasa ka, nag-devotion ka, ano ang sabi ng talata? Maganda po yun, observation. Alam niyo po, maraming maling turo because of the failure to observe the text. We jump into conclusion, pero hindi natin binasa ng maayos, hindi natin inanalyze ng maayos ang talata. So it's important, no? What does the text say? Pangalawa, interpretation. What does the text mean? Ano ibig sabihin ng talata? Pangatlo, personalization. How does this apply to my life?
ito ang sabi ng talata, ito ibig sabihin. Ngayon, paano ko ito i-apply sa aking buhay? No? Pastor, nagbasa ka. Sabi ni Kristo, pag sinampal ka sa kaliwa, itutok mo ang kanan. Papasampal ako, pastor? Nasampal na nga ako kaliwa, tututok ko pa ang kanan. No? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, no? Huwag kang gaganti. Kasi bakit? Pag binasa mo pa further, there's a citation na ang taong nag-aapoy, hindi mo mapapatay ng apoy. Kailangan mo buhusan ng tubig. Kaya lumabas yung principle. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Na may palaman na bato. Siyempre, tinapay. No? Pag ginawa ka ng mali, gawan mo ng mabuti. Kasi later on, makikita niya na parang siya na yung kontrabida. Siya na yung villain. Ito na ginagawa ko, pero hindi siya gumaganti. Ginagawan pa ako ng mabuti. May hiya siya ngayon. Pastor, paano kung wala talagang hiya? Basta Diyos mo na. No? Wala akong sagot dyan, kapatid. Pero yun ang utos sa atin. Huwag gaganti. Hayaan natin si Lord. Pangapat, implementation. What steps will I take? Kasi nakita mo, di ba? Itong sabi ng text, itong ibig sabihin ng text, paano ko ito i-apply, ano ang mga hakbang na aking gagawin. Tulad nito, gusto natin maging tapat sa pag-devote ng salita ng Diyos. Kailangan mag-devotion ka. Gusto kong matuto sa salita ng Diyos, pero wala kang aksyong ginagawa, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagdi-devotion. So, anong hinihintay mo? Lagyan ka ng chip ni Lord, i-upload na lang sa utak mo siguro para matuto ka. No? Pero kasi hindi ganun. So, what steps will I take? And 5, evaluation. Am I making progress? Mga kapatid, sa bilang buhay Kristiyano, nagpo-progress po ba tayo? Sa ating paglilingkod, sa ating buhay, sa ating spiritual na paglakad? Baka ganun pa rin. No? Sa mubahas na nakikita ko, parang, ba't kaya ang tagal lumago nito? Kasi kaya naman, during worship service, tulog. Di ba? Paano mag-grow? Paano mag-grow? During, kung ano pa man, late. Pag may gawain, late. Pag may worship service, tulog. Pagka may fellowship, hindi nagjo-join, paano na? Di ba? Gagawa ang church ng programa o walang participation, tapos sa hanapan natin ng church, Pastor, dapat may ganito tayong programa. No? Mga kapatid, ang programa madaling gawin. Ang tao mahirap hatakin. And of course, pag gagawa tayo ng programa, di naman namin sasabihin, no? Salamat tayo dahil hindi tayo si Manalo, no? Pag si Manalo nag-order, lahat susunod, di ba? Kung si Pastor nag-order, Pastor, may business kami, o di okay na lang, no? Okay na. Tawa si Sir. Prayer meeting, no? May business sila. Kaya naman, tigilan nyo yan, kaya naman. Mga kapatid, hindi naman tayo katulad ng iba na legalistic, no? Hindi tayo legalistic. Pero kailangan po mga kapatid, makita rin natin, paano ba tayo lumalakad sa salita ng Diyos? Nagpo-progress po ba? No? May pagbabago ba? So, reflect on your growth and seek accountability to stay consistent. Yan. Sa ating pagtatapos, conclusion, mga kapatid, ang salita ng Diyos is not just meant to be read aloud, no? Or to be read, kumbaga, basa lang. It is meant for us to transform. So, ang challenge sa atin sa umagang ito, will you commit to being a doer of the word today? Ang tanong pong ito, hindi lang para sa inyo, para rin sa akin. Dahil kasama nyo rin akong mananampalataya, bilang mananampalataya, kailangan mag-grow din ako. At bilang pastor, kailangan mag-grow din ako sa aking pagpapastor. So mga kapatid, kailangan mag-commit tayo bilang maging doer ng salita ng Diyos. Hindi lamang tagapakinig. Passive listener. We have to be active.
John 14 verse 31. Magagawa po ba natin ito? Yes. Bakit po ba? Dahil even ang ating Panginoong Jesucristo, ginawa po ito. Kausap niya ang ating mga, yung kanyang mga disciples, bago pumunta ng Garden of Gethsemane. Yun yung meeting place nila lagi, di ba? So, kumain sila sa Last Supper. Dito natin mababasa ang napakahaba na pangaral ng Panginoon. And then sabi niya, "But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment." Anong ginawa niya? "Even so I do." Siya ay anak ng Diyos. Binigay sa kanya ang kautusan, at kahit naman anak sa, yung iba, pagka anak mayaman, spoiled brat, no? Pagka anak ng politiko, spoiled brat, na entitled. Pero ang Panginoon, binigyan siya ng utos, "Even so I do." Kahit pa ako, ginawa ko. So, binibigyan tayo ng explicit instruction na ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa Ama, dinemonstrate niya ito sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kautusan, even to the death on the cross. Kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. So again, binibigyan tayo ng challenge sa umagang ito, to commit ourselves to the Word of God. Apply it at ating isabuhay. Sabi ng ating Panginoong Hesus, "Blessed rather are those who hear the Word of God and obey it." Marami po nakakarinig ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago at hindi na-apply ito sa kanilang mga buhay. Do you want to be blessed, mga kapatid? Obey His Word. Obey His Word. Totoo po yan. Gusto po natin ng isang buhay na masagana. Hindi lang yung dahil parang laging makapal yung ating bulsa. Isang buhay na masagana, ibig sabihin, satisfied ka, wala ka nang hinahanap pa sa buhay, mabuti ang iyong pangangatawan, yung pangangailangan mo na provide nandyan. Gusto mo ba ng ganung buhay? Sabi ni Lord, obey His Word. Magagawa natin ito sapagkat ang ating pinaka-ehemplo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay anak ng Diyos. Pwede niyang gawin kung anong gusto niya. Pero inobey niya ang Ama kahit pa doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. If you are a disciple of Christ, commit yourself to His Word. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa pagpapaalala po sa amin ng iyong salita, na nawa ito po ay aming ma-apply, may sa buhay sa araw-araw na pamumuhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa maraming pagkakataon na iniisip namin na alam na namin ang iyong salita, alam na namin ang anumang paglilingkod. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga spiritual pride na meron kami. At turuan mo kami, Lord, na maging mananampalataya, na may kakumbabaan na laging nais magpaturo upang kami, Panginoon, ay tunay na maging committed at mananampalataya na kung saan sumusunod sa iyong salita. Sa panahon na di namin alam kung ano ang gagawin, nawang salita mo ay aming maging gabay. Sa panahon, Panginoon, na may mga tao na nahihirapan kami pakisamahan sa buhay, nawa, Panginoon, ang salita mo ay magbago sa amin kaisipan at puso upang kami, Panginoon, makitaan ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord, sa umagang ito at nawa ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen.